Budget ng DepEd, tinapyasan. Yung budget ng Congress, lumobo. Di wow. Kaya nagtataka, no? Bakit kailangan ng mga congressman ng malaking budget? At bakit kailangan sila mamigay ng ayuda at magpagawa ng mga infrastructure project sa mga distrito nila? Meron naman tayong LGU, meron tayong DPWH, may DSWD. Tinapyasan nyo yung para sa DepEd. Alam naman nating lahat na ang mga eskwelahan sa atin ay crowded na, no? Ay sana man lang makapagpagawa ng mga eskwelahan, no? Sabi ni speaker, yung pondo raw hawak naman daw ng DSWD at hindi sila ang may hawak. Sila pala may hawak, di sana nilakayan nyo na lang yung budget ng DSWD, diba? At kung may gagawin sa distrito nyo, kung gusto nyo mamigay ng ayuda, then mag-request kayo sa DSWD para sa distrito nyo. So, kailangan meron kayong sariling budget. May budget naman ang DSWD, ang DPWH, may budget din. So, nadodoble lang yung gastos, no? Parehas din naman ang pagpupuntahan ng gastusin. So, ang mga congressman, mambabatas, no? Mag-focus tayo sa batas. Kung maaari nga lang sana, ang tanggapin na lang ninyo, yung sahod nyo. So, may mga politician, tatakbo sa legislative. Kaya di naman alam sa batas. Tapos mangyayari, kukuha sila ng abogado para matulungan silang gumawa ng batas. Yung ipasasahod nyo sa abogado, manggagaling din sa budget. Diba? Nung panahon nila Angara, puro abogado yung senador panahon ni Marcos, mga senador, mga abogado. Kahit mismo yung matandang Marcos, abogado yun. Magaling sa batas yan. Ang mga estudyante natin, no, kaya yung iba minsan hanggang grade 6 lang, hindi na rin nila natatapos sa hirap ng buhay. Sana matulungan ng gobyerno, lakayan nyo yung budget ng DepEd. Baka sakali, mula kinder hanggang grade 4, malibre na ang recess ng mga bata. Diba, malaking tulong para sa mga bata, no? Total, yun naman ang pangako nyo para sa mahihirap. Ganun ang gawin yung batas na ilibre na yung recess ng grade 1 hanggang grade 4. O di sisipagin mag-aral yung mga bata, kung walang laman ng tiyan. Ang utak at ang tiyan, magkarugtong yan. Kapag ang utak walang laman, hinahangin din. Ako'y natatawa sa ating politika. Hindi naman siguro kami talongkes para maniwalang lahat kayo dyan, honest. Sabi nga ni Senadora Miriam Defensor, ay sumalangit nawa. Kung lahat daw kayo, honest, hindi sana, hindi tayo nabasagang most corrupt. Kaya po tayo mga kababayan, tis-tis na lang tayo. Kagaya niyan, ang DA, sa balita kanina, sa Makati tayo, nahulihan nila yung nagtitinda ng bigas, triple raw ang patong. So, imbis na DTI nakahuli, DA pa nakahuli. Paano, pag nandiyan ng DTI, nakalagay na tag, mura. Mababa presyo. Pag talikod ng DTI, papalitan na nila yung price tag. Inatsimpuan ng DA. So, balik tayo doon sa sa budget, sa pondo. No? Ibigay natin sa mga department talaga. Tapos, ang gawin yung mandate, meron kayong ilalagay na tao dyan na magmo-monitor. No? Taga-congress din. Nakauhan nyo rin. Magmo-monitor doon sa pinagdalhan sa pera. Hinahanap niyo yung confidential ni Inday. Confidential nga Baka confidential din kung saan niya ginastos. Okay.
Hindi nyo hinahanap yung ginto, yung pinagbilan, at saka yung pera ng PhilHealth, yung budget, yung 90 billion na nilipat sa finance. Hanapin nyo rin. Ang katwiran ni spokesperson ng PhilHealth, malaki naman daw yung budget kahit wala silang subsidy ngayon 2025. Malaki pa na, di babaan nyo yung premium, babaan nyo yung contribution, kawawa naman yung mga nag-uulog, ang laki ng binabayaran. Sobra-sobra pala pera, di babaan nyo yung singil, babaan nyo yung contribution ng mga member. Malaking tulong yon. Kung mababawasan ng tagto 200, malaking bagay din yung 200 sa may hirap na tao. Diba? Ko sa inyo, barya lang yung 200. Sa may hirap, malaking bagay yung 200. Parang naglalawan lang tayo rito sa gobyerno natin may budget na sa DSWD, may budget pa kayo. Kung talagang pagtulong sa mamamayan, tanggapin nyo sahod nyo, yung budget, ibigay nyo sa nararapat na kawani o ahensya ng gobyerno. Budget pa kayo. Tatakbo kayo kasi sa politika. Tapos kukuha kayo ng empleyado nyo, security nyo. Hindi din kukunin sa pera ng gobyerno, ipapasahod nyo sa mga tauhan nyo. At may mga project pa kayo. Nagagaya nyo, malapit na may eleksyon, makikita na naman kayo sa kalye. Naglalakapara na naman mga ngiti. Pag nanalo na, wala na. Hindi na makakagilap. Unahin natin yung edukasyon, kalusugan, ayan, PhilHealth, DOH. DOH, lakan yung budget para makapagpatayo ng ng hospital. PGS, yung pupunta yung mga taga-probinsya, puno raw, ayaw tanggapin. Di hanap ng iba hanggang sa mapunta sa private. Diba? Kung bawat rehiyon natin mayroong general hospital, malaking tulong yun. DOH, nagdagan nyo yung budget. Yung kagaya nung nakaraan, nakagat ng aso yung asawa ko, nagpaturok sa center. Isa lang nga na iturok dahil wala sila ng 3, 4 na bakuna pala kailangan pag anti-rabies. Pwede sa private nagpabakuna, apakamahal pala nun. Yung pangmahalang wala sa health center natin, sa government health center. Ayun mga kailangan siguro datong mga teacher nila kaya nga ang sahod ng nakarang administrasyon nagtaasan naman yung bilihin, kuryente, tubig, bilihin, nagtaasan, nagmahalan. Kaya minsan hindi mo masisisi kung bakit irritable minsan yung mga guro Pero yung mga guro kagagraduate lang 24 anyos, mukhang 35 konsumisyon na doon sa kung paano niya pagkakasayan yung sahod niya, konsumido pa doon sa mga bata. Baguhin yung curriculum, DepEd. Ang ituro niya sa bata mula kinder hanggang grade 3, puro good manners na lang, GMRC. Puro walang bumodo bata ngayon, kaya yung trending na teacher, galit na galit sa estudyante. Estudyante noon, panahon namin, panahon ni ang presidente, si Marcos Sr. Buwan-buwan yata, may tinuturok sa amin vitamin, bakuna, kung ano-ano tinuturok sa amin. Libre yun. May comban train pa, taon-taon. Pati dentist, meron ng eskwela nun. Libre. Talagang alaga ang mga estudyante noon, mga panahon ni Apo, matandang Marcos. Ngayon, kanya-kanya yata kayong diskarte. Meron nga kayong budget. Sa ilan lang nakakarating. O kagaya nung nakaraan namigay ng 5K ang DSWD. 2 kaming handicap dito. Hindi kami naambunan, hindi namin nalasahan yung 5K na yun. Yung mga napili. Pinili lang. Nung July yata yun, June, namigay ng 3K. 2,000 lang yata yung binigay sa amin. Nung pala 3K yung pinamimigay. Yun ang i-monitor nyo. Dahil malaking pera yun, ilang libo yung binibigyan ng
ayuda, tapos babawasan, hindi bilangin mo kung ilang libo rin nyo, kung 1,000 na kupit niya laro sa pinamimigay nyo, na pupunta lang din sa namamahagi, o baka sa LGU, hindi natin alam kung saan napupunta. Mababalita mo nila sa radyo at TV, namigay ng 3K, 2,000 lang nakarating sa amin. 3 papel pa yung pipirmahan mo. 3 papel na hindi mo alam kung para kanino. Hanggat maaari, kung para sa masa talaga, kaya kayo nandyan, para tumulong sa mahirap, then gawin yung pagtulong. Huwag na kayo mag-budget. Budgetan nyo yung magmo-monitor ng mga ipinamimigay nyo. Yung confidential ni kayo rin naman na nagpasa nun. Ipinasa nyo, pinirmahan ng Pangulo, ngayon hinahanap nyo. Ngayon, impeach na yung Ali. Kawawa naman yung Ali. May-impeach pa. Diba, sinet up. Hihira kayo. Laki ng budget nyo, hindi. Gagawa lang kayo ng batas, milyon-milyon ang budget nyo. May silbi ng mga mayor kung kayo pa magpapagawa ng mga kakalsadahan ng bawat munisipalidad. Diba? May DPWH. Nandiyan ang DPWH. Doon kayo magbigay ng pondo kung gusto nyo yung infrastructure. Nagdagan nyo yung pondo, then padala kayo ng request agad. Nagdagan yung empleyado ng DPWH. Bawat region naman, may DPWH sigurado. May mga opisina, may mga ahensya, bawat rehiyon. Bakit kailangan ng Congress na magkaroon ng mas malaking pondo? Diba? Ako yung nagtatanong lang, hindi ko kayo kinukundina. Nagtatanong lang din tayo. At para sa mga kababayan natin dito na nakakapanood. Tawanan na lang natin. Hindi naman kami talongges para maniwalang lahat kay Janes. Ibibigay niya sa DSWD, malay natin. Yung ilan sa inyo, kumukutsaba rin doon sa pagdadala ng budget. Tatawag sa DSWD, pakirelease mo ng ganitong halaga tong ganito para sa ipamigay sa ganito. Malay ba ng mga tao kung magkano talaga ibibigay sa kanila, di ba? Kaya yung DSWD ang gumawa ng report nila kung magkano pinamigay nila. Yung Ali, ginisan niya ng gusto, pero yung mga budget niya, hindi naman lang nilatag dyan. Kawawa naman yung Ali. Mga nakakalimutan natin, no? Mas malaki boto no kaysa sa ating presidente. Ang sumuporta rin, Visayas, Mindanao. In-impeach nyo pa, baka bandang uli, magkaroon pa ng hatian ng bansa. Huwag naman sana. So, kaya po mga kababayan, salamat sa mga nanonood sa akin, makapaki-subscribe na rin po at paki-invite yung ibang friend nyo na mag-subscribe dahil 50 subscriber lang kailangan natin para sa live natin talakay yung mga usapin na to. Mahirap po rito sa limited na oras kaya hindi ko naman hinangad mo monetize agad dito at gusto ko lang makapag-like para yung pag-komentaryo natin at talakay sa mga issue ng ating bansa ay mapag-usapan natin ng mas mahaba at ng mas masaya. Tawanan na lang natin. Pero sana magising na itong mga natin, mga namumulo sa ating bansa. Ang pangako nyo para sa mamamayan. Ay budget nyo, billion-billion. Magpatayo kayo ng tenement. Namimigay kayo ng mga lupa sa mga squatter, ibebenta rin nila. Tenement itayo nyo. Andun pa rin. Diba? Huwag nyo ibigay. Kontrata, 50 years. After 50 years, siguro naman yung mga anak nila may hanap buhay na tapos na mag-aral. Makakabili na ng sariling bahay nila, makapag-housing na. Then ibang pamilya naman ang patirahin nyo. Ganun na ang gawin natin. Hindi, ang nangyayari kung saan kikita yung magpapanukala ng batas, kung saan kikita, dun sila eh. Kaya itong mag-i-eleksyon, kagaya mag-i-eleksyon, nakangiti na naman kayo, panay na naman ang pangako niyan.
Kung sabagay, nangako na tutuparin pa, kalabisan na 'yon. Baguhin na natin yung tradisyon, 'no, yung traditional politics, alisin na natin 'yan. 'Pag pinagsama mo yung traditional politics, trapo. Baguhin na natin ang disenyo ng ating konstitusyon. Kawawa naman yung nasa ilalim, lalong lumulubog. Pag nakatungtong na doon sa mas mataas, wala na, lalo na tataas. Wala kaming narinig sa inyo, kundi para sa inyo to, para sa bayan, para tulong sa inyo. Kung gusto niyo ng tulong, lalo na ang PhilHealth, gusto niyo matulungan ng mga membro, ibaan niyo yung contribution, total naman, malaki pondo. DOH, laki niyo pondo, makapagpatayo ng mga ospital, bawat region, yun, may general na hospital. DepEd, pandami ng eskwelahan. Yung mga libro ng mga bata, hati-hati na lang. Kami noon, yung tagi-tagi isang libro bawat isang estudyante. Maiuwi pa namin yun, ilang libro yung bit-bit namin yun, kasi babalik pagkatapos na nung taon. Ngayon, naghahati na lang yung mga estudyante sa isang libro. At nakainaman dyan, yung kalusugan din ng mga bata, kahit yung hanggang grade 4 lang. Maibatas nyo sana na mailibre yung pagkain ng mga bata, kasi talagang bata yan. Grade 4, 10 years old lang yan. Yung 11, pwede nang bigyan ng baon. Ay, paano kung walang-wala talaga yung magulang? Diba, anak, pasok ka muna. Kung gusto mong pumasok, wala kang baon. Siyempre, bata, gustong mag-aral. Okay lang, wala akong baon. Wala naman yan. Paano siya matututo? Kanya-kanya kayong diskarte dyan eh. Kung nakatingin sana kayo sa mahihirap, kung nararanasan yung buhay ng mahihirap natin kababayan. Sana maranasan nyo rin. Minsan tumira kayo sa try nyo isang araw, magano kayo nung tawag dito. Experiment kayo, social experiment, tumira kayo sa squatter. Subukan nyo. Ang pera nyo 500 lang para sa isang linggo. Subukan yung pagkasyain. Tapos yung anak nila, kunyari ikaw magbibigay ng baon. Subukan nyo para maranasan nyo yung buhay ng mahirap. Kaya makipisan kayo doon sa merong anak ng PWD, may autism. Para alam niyo nararanasan nila. Dapat nga may social pension ng mga autism, mga Down syndrome, may stroke, mga bulag. Paano yung budget? Wala, nasa inyo na Nauna pa kayo kaya inuna ng kayo ng mamamaya ilagay dyan, tapos hanggang wala, kawawa naman yung mamamaya. Ang dami pa rin nahihirapan sa buhay ngayon. Maswerte na lang yung nakakaangat, yung mga nakapagpatapos na ng anak, yun ang masaswerte ngayon. Kaya nagtatrabaho na yung mga anak nila, natutulungan na sila. Paano yung nagsisimula mo pamilya? Ang dami niyan, mas marami. At yun lamang po mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe. I-hit po yung notification bell at piliin yung all. At paki-invite na rin yung ibang kakilala nyo at mag-subscribe at maka-50 subscriber lang tayo, magla-live tayo. At isa makapag-usap tayo. Maraming salamat po ulit at naway pagpalain ng ating kung may kapal ang bayang Pilipinas na ating mahal.